May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Sino si Santa Claus ang tanong sa'kin ng aming bunso na naglalambing? Bakit Pasko lamang namin kapiling at nagmamahal sa amin? Pakinggan mo bunso ng halaman mo, si Santa Claus ay laging naririto. Minamasdan lamang ang ugali niyo, pagkat mahal niya kayo. Alam mo na bunso, alam lahat halos kung bakit may Santa Claus. Pakinggan mo bunso ng halaman Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa DZRH. lamang ang ugali. Kasama po ninyo, ako po si Attorney Cam. Para sa DZRH Usapang Legal. Grabe, ang bilis po ng araw. Nararamdaman nyo na po ba na malapit na ang Pasko? At naaamoy nyo na po ba ang simoy ng Kapaskuhan? Hanggat hindi natin nare-receive ang 13-month pay, hindi tayo makakaramdam na malapit na ang Pasko. Tama ba? 22 days na lang po Pasko na. Grabe. Yung inyong 13-month pay, alam ko may nakalaan na yan. Meron na, nakasubi na yan. Kasi wala ang, ano pa ba? Of course, yung ham, yung queso de bola. Mahilig ba kayo doon? Fried chicken. Gusto ng mga kids yan. Macaroni salad. Magkano na yun? Ako, ang dami naman yung ihahanda. Mahal na, mahal. Hindi na carry. Hindi na ma-carry. Kaya naman po, ayan, kami po, nag-aabang kami sa tinatawag namin na Christmas basket. Swerte kami dito sa aming opisina, may pa-Christmas basket sa amin eh. Kaya, pasok na. Meron na kaming ihahanda. Ayan. Ang kailangan na lang bilhin yung mga sahog, yung mga giniling, bawang sibuyas, kasi wala sa Christmas basket namin yun. Anyway, pag-uusapan po natin, ito, problema na naman. Sabi, usapang legal with Attorney Cam. Ano naman kaya yan, no? Ang ating katanungan, meron bang additional na taksa yung mga lupa ninyo, yung mga lote ninyo na nakatiwangwang? Alam niyo naman po, 'di ba? Ang ating mga kababayan, especially mga OFWs natin, mahilig po sila mag-invest. Sabi ko nga sa kanila, magandang investment yung real properties. When we talk about real properties, ito yung mga hindi natin nauusog, hindi natin kayang itulak. Yan, katulad ng lote, lupa, bahay at lupa, ayan, condominiums, baka mahirap itulak talaga yan. Mga apartment, ayan. So, yung sasakyan, kahit mahirap itulak, matutulak mo yon. Lalo kapag naka-neutral. So, sila ay personal properties. Yung mga real properties, napakagandang mag-invest dito. So, yung mga kababayan natin, o kaya yung mga andito sa Manila, tapos bumibili po ng mga lote o kaya lupa sa probinsya, siguro yun yung tinitignan nilang doon na sila magre-retire, balang araw tatayo ng malit na bahay. Tapos nature, di ba? Maririnig mo yung mga palaka, kuliglig. Di ba? Yung hangin, kasama yung mga ingay ng bamboo, di ba? So, meron silang mga napupundar na mga lote tsaka lupa doon. Ang tanong, Attorney Cam, nagbayaran na namin yung amilyar. Bakit may additional tax na naman itong mga lupang nabili namin? Ayan, dapat, pwede ba yun? Di ba pwedeng sakop na ng yun? Sakop na ng amilyar yun, di ba? And remember, when we talk about amilyar, syempre remind ko na naman kayo, baka meron pang 10% discount kapag nagbayad kayo ngayon December, dahil pag January na kayo nagbayad ng pang-annual ninyo, di magkano na yun?
usual na rate na yon. Kapag halimbawa nagbayad kayo ng November o kaya naman December, pag mga November, October, 20%. O kaya sabihin natin October 20%, November 15%, December baka may 10% discount pa. So pwede pang mahabol bayaran. Ang problema ko sa mga amilyar kasi, may mga iba't ibang mga kung ano-ano pang funds. Diyan, okay lang naman na mayroong additional funds like sa mga special educational fund, pero magtataka ka Meron dito sa Cavite, special educational fund. Kung ano yung amilyar mo, times 2 yung special educational fund. Grabe naman. Samantalang sa mga ibang lugar, mas mura, maliit lang, katiting lang ang special educational fund. Merong iba na times 2. Kung halimbawa amilyar mo 8,000, 16,000 na yun per year. Ang amilyar mo ay 5,000, di 10,000, mabigat sa bulsa yun calling, paging, Mayor Jenny Barzaga dyan sa Dasmariñas, Cavite, napakamahal po ng amilyar. Yung special educational fund nyo times 2. Grabe. Pero pag nakita nyo po sa mga ibang mga Cavite area, like for example Bacoor, maliit lang special funds sila dyan, 720 plus. Yung sa may nakita rin po ako sa LGU Quezon City, medyo maliit lang din po ang special educational fund, no? Not naman na ayaw natin magdagdag sa special educational funds. Meron namang mga programa ang ating national government when it comes to yung mga educational funds na tinatawag natin, ano? Yun lang, kinakabit nyo kasi dun sa bayarin pag amilyar, tina-times 2 ninyo. Ang sakit po sakit sa bulsa ng ating mga kababayan. Anyway, yun lang naman na check nyo lamang po, no? Alam nyo naman po na kung karapatan na maningin lang amilyar, meron pong karapatan ng ating mga local government. Yan naman po ay nasusulat sa ating local government code, no? Na ang mga local government units, allowed sila na magkolekta ng amilyar, yung real property tax, para naman meron po silang pagkukunan ng pondo kung sakaling meron silang mga proyekto. At ang local government units din po ang nagbibigay ng power, no, na magkaroon sila ng revenue o kaya yung pagkukunan para sa operational expenses ng munisipyo, 'di ba? So diyan kinukuha, isa 'yan. Bukod pa sa mga business permits. Kaya napakaswerte dito sa May Makati, no? Ang mga business permits diyan, kamamahal talaga. Kapag tumira ka diyan sa Makati, mahal ang mga business permits, no? Ibig sabihin mahal ang rate nila diyan. Pero sabi naman ng mga taga Makatizen, maganda naman yung kanilang mga nakukuhang mga benefits. Okay, so okay lang yan, no? So again po, lifeblood of the government ang taxes. So ito ang kanilang, ano ba Tagalog ng lifeblood? Parang ano nila yan buhay at dugo. Life plus blood, lifeblood. Kung wala nito, hindi magfa-function yung ating mga local government units. Okay? So, yun, importante na tayo po ay nagbabayad ng ating amilyar. May mga consequence po kapag tayo po ay hindi nakabayad. So, mamaya itatakel natin yan. Pero ano itong sinasabi natin na may additional, panibagong buwis na naman para dun sa mga nabiling mga property na mga lote na nakatiwangwang, no? What do you mean na nakatiwangwang? Kasi ito yung pinag-uusapan natin, yung mga idle lands na tinatawag natin, no? Yung mga nakatiwangwang po ay halimbawa hindi nagagamit, hindi man lang kinukultivate. For example, hindi ka nagtatanim doon, right? Talagang binili mo lang siya para in the near future, patayuan mo ng bahay at lupa, no? Ano pa ba? Maraming mga iba dyan, no? Na may pa-fence pa, no? Pero talagang wala hindi siya nagagamit. So, kaya siya binubuwisan ng gobyerno. Dinidiscourage ng gobyerno ang ating mga kababayan na yun, na nakatiwangwang lang yung lupa. So, it's either i-cultivate nyo siya, taniman nyo, no? O kaya naman,
ang gawin po ninyo, ang kagandahan dito ay ano ba? Anong gagawin? Patayuan nyo ng bahay. Yun nga lang, additional na naman na tax yun. Tandaan po ninyo sa amilyar natin, meron tayong binabayaran na tax for the land, meron din tayong binabayaran na tax for the building. So, magkaiba po yun. So, when we say building, hindi po ito yung building na ilang floor, ilang ano ba yan, ilang units, gano'n, no? Pag building po, kahit first floor lang yan, building pa rin yan. Ibig sabihin, meron kang binild dyan na dyan sa property mo. It's either bahay or kung ano man. For kung anong purpose niyan, residential purpose, commercial purpose, or industrial purpose, o kaya meron pang residential commercial, kunyari sa baba mo, ginagawa mong business sa taas yung bahay mo, pwede po yun, walang problema. So, kinaklasify nila yan. According to purpose, meron pong kanya-kanyang tax yan. So, syempre, pinakamura natin is yung agricultural, di ba? Residential. At yung industrial at commercial, yan po yung mga medyo mahal na. Kasi, pinagkakakitaan. So, pag pinagkakakitaan, mas mahal po ang buwis sa inyo. Mas mataas ang tax rate. Okay. So, yung idle land po, yung nakatiwangwang na lupa, o kaya naman wala kang ginagawa talaga doon. As in like, puro damo. Marami nito sa mga exclusive subdivision na may nakabili ng lote pero hindi pa nakapatayo ng bahay, no? It's either nag-iipon pa o kaya naman wala pang pampatayo. Basta may lupa siya. Ang alam naman natin ang lupa po ay nag-a-appraise po yan. When we talk about appraisal, tumataas yan, hindi yan bumababa. Unlike ng kotse, depreciation lagi yan. Pag nilabas mo yan, nag-depreciate na. Brand new yan, di ba? Pero pag ginamit mo, paglabas pa lang ng kasa, nagde-depreciate yung value, no? So, depreciation lagi yung mga personal properties, especially except lang yung sa mga another personal properties, yung mga, of course, gold, nagmamahal yung mga yan. Except yung mga yan. Pero yung mga sasakyan, depreciation. Ang lupa, lagi nag-appreciate yan. So, tumataas. Kaya tingnan po ninyo, nagkakaroon po ng zonal valuation ang BIR kapag tinitignan nila kung halimbawa yung property ay ano na ba ang fair market value, ano na ba yung nakapaligid. Kasi i-appraise pa yan, Ang kagandahan sa appraisal value kapag nakita nila na merong mga businesses na malapit sa iyong bahay. For example, may nagtayo ng malls o kaya nagtayo ng mga kung ano-anong business dyan, bigla po yang magsushoot up, tataas yung appraised value, So, pag nagtataas yung appraised value, tumataas ang zonal value, tataas din of course ang amilyar. So, nag-appreciate po, tumataas ang value ng ating mga property. Okay? So, again po, wala pong may exempted po ba? Depende kung anong purpose po, Republic, yung mga real properties na own ng ating Republic of the Philippines, and exempted sila sa pagbabayad ng mga real properties. Exempted sila sa pagbabayad ng amilyar. Siyempre, munisipyo magbabayad ba sila ng sarili nilang real properties? So, exempted sila. So, katulad ng mga sa mga barangay, di ba? So, exempted din sila sa pagbabayad ng real properties. Ito yung lagi nating napapansin, yung mga charitable institution, yung mga churches, yan po. Exempted din po sila. So, hindi po sila nagbabayad ng amilyar. Yung mga mosque, yung mga pinupuntahan po natin para ma-practice ang ating religious belief, sila po ay exempted sa pagbabayad
ng amilyar. Kasama po of course yung mga buildings na pinapatayo nila, 'di ba? Karamihan po with all fairness, 'di ba? Yung mga Mormons and yung INC, no, napakagaganda ng kanilang mga structure, malalaking building, ang lalaki ng lote. So hindi po sila exempted po sila sa pagbabayad po ng ating real properties. Not only them, of course, yung mga kapatiran nating Muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, no? Yung kanilang mga mosque, sila po ay exempted din po. Ang ating mga Catholic Church, no? Sila rin po ay exempted sa pagbabayad, including po yung mga pinapatay nilang mga structures doon sa nasabing lupa. Wala rin pong tax kasi sabi ko nga sa inyo, pag real property, merong tax sa lupa, may tax sa building. Okay, exempted din po sa pagbabayad ng amilyar yung mga directly and exclusively used ng mga local water districts, yung mga government-owned or controlled corporations, basta engage po sa distribution ng water and generation of transmission of electrical power, yung mga kuryente, sila rin po ay exempted. And yung mga real property na registered po as cooperatives, yan, sila rin po ay exempted. At yung mga machine, kasi yung mga machine po minsan kasama rin po silang binabayaran natin, no, sa real property tax. Pero yung mga machinery and equipment na ginagamit po for environmental protection, sila rin po ay exempted. Yan. So marami pa tayong itatakel. Maya-maya po babalikan po natin yung ating mga questions mula sa ating mga kababayan. Pero bago yan, shoutout muna tayo. Magandang gabi po sa mga naka-live sa atin ngayon sa ating Facebook Live. Good evening po kina Miguel Villar. Ayan, Merry Christmas. Villa, sorry, Villa. Magdalena Martin, hello po, good evening. Ay, Miss Roxanne, kamusta po kayo? Good evening po. Miss Grace Recta, naimbang rabi kayo, kada kayo amin. Ronnie Daguro, Josephine Garimbao. Uy, ang tagal nating din na naita si Miss Josephine na live siya uli ngayon nanonood. Angeline Paclibar. Ayan. Good PM po. Kami po nagbayad ng amilyar. October po sa Pangasinan. Walang discount. Ano ba yan? Saan yan sa Pangasinan, Angelina? Alam mo kasi, so, yung mga ibang government, local government units, ini-encourage kasi nila na magbayad ng maaga. Pag nagbayad ng maaga, may discount. May ibang mga local government, hindi nila ini-encourage yan. Kaya mas maganda talaga kapag makikita ninyo yung patakaran sa inyong gobyerno. Kapag may mga ganitong incentives, magaling ang pamumuno dyan. Pag walang mga ganyang incentives, mag-isip kayo. Okay? Cora Caburaw, good evening po. Nice to watch your program. Ayan, salamat po. Kahapon lang daw sila nagki-internet. Romel Livid, mapagpalang, midweek na nga. Salamat. And good evening po, Magdalena Martin. Ayan. Okay. Mamaya sasagutin natin yung question ni Magdalena Martin. Good evening din po, Peter Sanchez. Nanonood po sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Teresita Atienza. And Antonio Carrasco. Shout out din sa pamangkin niya na lawyer din daw po. Ayan. Pabalik po tayo. Ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Oras po natin, alas 6:59. Oops, alas 7 na ng gabi. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Tanggap muna tayo ng report mula kay Noche Cacas. 2 construction workers na magkasabwat sa pagbebenta ng iligal na droga arestado po sa Parañaque City. Ang buong detalye RH27. Noche? Attorney Cam, sa kulungan ang bagsak ng 2 construction worker. Matapos sa bentahan ng shabu ang pusher buyer sa barangay San Dionisio, lungsod ng Parañaque. Kinilala ang naaresto na sina alias Tisoy at alias Niño. Target sa bypass operation si alias Tisoy
habang kasama nitong si alias Nino ay napusasan din sa lugar. Nasamsam sa kanila ang 15 grams ng Manoy Shabu na aabot sa mahigit 100,000 piso. Maharap naman ngayon ang dalawang construction worker sa kasong may kinalaman sa illegal drugs. RH sa 27, Chikakas DCR8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas. Balik po tayo sa pinag-uusapan po natin. Sabi ni Antonio Carrasco, sabi niya, thank you po. At saka si Joel Mangasep, sabi niya, we are learning a lot po sa programa niyo. Watching from Melbourne, Australia. Thank you so much. Okay. Dito pa, check ko lang po yung mga iba pang mga greetings mula sa ating mga kababayan. May nagsabi dito, sabi niya, totoo po talaga na tumataas po ang BIR zonal value. Yes po, hindi po yan bumababa. Okay? Tumataas po yan dahil ang ating mga properties po, especially real properties po, hindi po yan nagdi-depreciate. Okay? Good evening po, Maricor Angeles, Violeta Zambrano, Mokang, ayan. Nanonood po sa May Sampad, Cardona Rizal. Onel Sales, Irene Almodovar, at ganun din po si Peter Lynn Sanchez and Angelina Paclibar sa May Mangatarem. Tama ba? Mangatarem, Pangasinan. Si Mama Jovita, ayan. Batiin natin dyan sa May Tarlac. Magandang gabi po. And of course, si Papa William and Nanay Connie dyan naman po sa May Virac, Catanduanes. Ayan. Kaya po maganda, investment po. Real properties, okay po ako dyan. Like kong sinasabi na if you wanna invest sa real properties, kung hindi mo man siya magamit, pag binenta mo, merong increase doon sa previous na binayad mo doon sa unang buyer, di ba? No? So again po, kailan ba binabayaran yung ating mga real property tax? Lagi pong first day of January, anong naman nun, first day of January, no? Punta ka ng munisipyo, magbabayad ka na. Real property tax, tapos na ba yung putukan nun? Dati nun, yung putukan, umaabot hanggang kinabukasan, hanggang tanghalian ng January 1, ngayon medyo hindi na mas better naman sa akin yun. Mas gusto ko pa rin na safe ang ating mga kababayan. Tsaka yung pollution ba, mababawasan. At okay naman na tayo ng fireworks kaysa yung mga pinagbabawal na mga ano ba yun, yung mga paputok, di ba? Dati grabe, may mga boga-boga pa. So yun po, again, inuulit ko, kung po pwede na mas maaga magbayad, para magkaroon ng discount, magbayad po. Sayang naman din po yun, okay? So, ang real property tax po, usually sa cities and municipalities, mga 2% po yan, no? Ng inyong assessed value ng property. Tapos, pag probinsya naman po, 1%, yan. At, again, wag po kayong magmimiss. Yung iba ngayon, dahil namamahalan, ito sa totoo lang ha, katulad ngayon, may mga nababalitaan tayo na ang tataas po ng mga real property tax. Hindi sila nagbabayad. Kasi ang mahal no? So, ang gagawin nila, antayin na lang daw nila yung pag nag-waive na ng penalty. Pag nagkaroon ng, what do you call that? Kalimutan ko na. Basta pag nagkaroon ng mga waiver, ng penalty, dun pa lang sila magbabayad. Kasi nga, sayang. Kasi pag di ka nakapagbayad, di ba, may penalty yan. O, ayan, magkano every year. Tapos biglang magkakaroon ng announcement na, sige, bayad na kayo, waive na yung mga penalties ninyo. Saka na sila magbabayad. Ay, nako. Mas magiginawag po, no? Bayaran nyo na. Alam mo, may mga iba na advance magbayad hanggang the following year. Ang gagaling nila, no? Kasi, katulad ngayon, biglang may pinapasang mga ordinance na biglang nagtaas yung mga value, tapos how much yung binayaran ninyo, di ba? Sakit sa banks, sakit sa heart, no? So, yun po. Kapag hindi tayo nagbabayad, ang pinaka end result niyan, maaari pong
makuha ang ating property by levy, no? Tapos i-auction yan. Isusubasta. So, meron ka naman 1 year to recover your property. Pero, syempre ayaw naman natin na masubasta ang ating mga property. Kaya as much as possible, huwag tayo maging tax delinquent, no? Kasi bibigyan tayo ng mga notice kapag halimbawa tayo ay hindi nagbabayad ng amilyar, 'di ba? So may power sila, no, na i-levy ang inyong property tapos isusubasta. Okay? So mas maigi ng bayad, mas maaga may discount, okay? Sabi ng mga iba, alam mo, Attorney Cam, pag taxes ang pinag-uusapan, kawawa yung mga nasa middle class. Agree ako dyan. Yung ating mga taxpayer, no, yung mga talagang nagtatrabaho, pumapasok, kumakayod araw-araw, syempre sila po ay hindi kasama sa mga programa na kung ano-ano pang mga 4Ps, 2PAD, AKAP, at kung ano-anong mga subsidy ng government sa kanila. Yung mga nagtatrabaho, walang masyadong mga ayuda, no? Naramdaman natin yan during pandemic. Hindi tayo nakakutanggap ng ayuda. Lalo na ngayon, no? Na nagkaroon ng maraming mga binibigay na mga ayuda sa mga kababayan natin. Gusto kasi natin, di ba, na yung mga kababayan natin magsikap na magtrabaho. Marami tayong nakakausap na hindi na kami magtatrabaho kasi mawawala kami sa listahan, di ba? So, hindi ko alam kung maganda ba yung mga reforma na pagbibigay ng mga maraming mga spoon feeding, no, na tinatawag natin. Okay lang na magbigay ng tulong, no? Pero yung magiging motibo na siya para hindi magtrabaho ang isang tao, hindi ko alam kung maganda ba yan sa ekonomiya. At yung mga katulad natin ng mga taxpayers, no, na nagtatrabaho, gumigising na umaga, tapos nakikipagbunuan sa mga sasakyan, tumatayo sa mga bus, walang masyadong incentives, no? Tapos ipipilit pa yung 500 pesos na Noche Buena, no? Parang ano ba talaga, kuya, no? Even the other countries, napapansin nila yung economic system natin. So, sana magkaroon ng change. At sabi nga nila, ang pag-asa daw, kabataan ng pag-asa ng bayan, naniniwala ako dyan, kabataan ng pag-asa ng bayan. So nakakarinig na tayo ng mga iba na very outspoken na mga kabataan, especially no, na mga nasa posisyon na kabataan, magaganda ang mga performance. Di na ako magbabanggit kung sino, basta yung mga kabataan dyan na nasa posisyon, pero maganda ang kanilang futuristic vision towards the country. Sana dumami pa sila. Anyway, ba't pa napunta doon? Kasi nga taxes Taxes are the lifeblood of the country. Pero tayong mga nagbabayad ng tax, syempre minsan nakakapagod din, pero wala tayong magagawa. So, we need to pay. Ayan po ay nasa batas natin, ha? Kahit na nakakapagod, inhale, exhale, pause lang for a while, pero kayod uli. Kaya shout out sa lahat po ng mga taxpayer na masisipag, no, na nagbabayad ng kanilang buwis at hindi nakakalimot. Very good kayo. Pwede bang magtanim po ng gulay at magtayo ng maliit na kubo sa bakanting real property? May real property tax ba yan sa kubo? Okay. Basta po kasi merong tinayong building, meron po siya talagang tax, no? Pero kung magtatanim ka ng gulay, tsaka magtatayo ka ng maliit na kubo, hindi na siya idle, no? Hindi na siya magiging idle land. So, hindi na siya nakatiwangwang kasi kinukultivate mo na siya at meron ng building, no? Ginagamit mo na siya for residential purpose. Ang ayaw lang naman ng batas natin, kaya binubuwisan yung mga idle land, is i-cultivate mo siya. In-encourage ka na i-cultivate o kaya gamitin mo yung lupa. Otherwise, mabibigyan ka uli ng additional tax. Kaya sa mga nagtatanong, bakit may additional tax, no? Ang idle land, meron po talaga, no? Again po, dinidiscourage po na
hindi gamitin yung lupa. Sayang naman. Once na ginamit mo yan, katulad sabi ni Teresita, magtatanim siya ng gulay, magtatayo ng malit na kubo for residential purpose, may purpose na siya. So, hindi na siya nakatiwangwang. Hindi na siya nandyan lang at walang walang, ano bang tinatawag dito? Walang pinaggagamitan. Meron na siyang purpose. Okay? Next naman, sabi niya, si Cliff Richard Avila. Magandang gabi po. Nanonood daw siya sa may North Pacific Ocean. Okay. Again po, yung sinasabi natin na tax delinquent, dapat hindi tayo magiging tax delinquent. We have to pay yung mga taxes na due. Kung sa mga ano naman po, no, sa mga ang kagandahan kasi sa mga may businesses, when they apply sa BIR ng kanilang business for tax purposes, binibigay na ng BIR sa kanilang certificate of registration yung mga taxes due at kung kailan. Okay? Ito po, hindi naman binibigay sa mga kababayan natin to. Wala tayong parang reminder from the BIR, bayaran nyo. Pero, it is incumbent upon you na malaman na dapat po binabayaran po ang amilyar. Okay? So, kayang-kaya naman yan kung hindi naman masyadong kamahalan. 1 year lang naman, annual lang naman yan. Parang, pagbabayad mo ng insurance, it's either annual o kaya quarterly, o kaya monthly, no? Etong ating amilyar, annual po yan. Yearly. So, huwag mong kakalimutan. So, again, mas maigi, mas maaga magbayad para may discount. In-encourage yan ni Attorney Cam, especially good job sa mga local government units na merong mga discount kapag maaga nagbayad, and not a very well job, not a very good idea sa mga local government units na hindi in-encourage o walang nakukuhang discount ng mga kababayan kapag nag-advance sila o nagbayad ng mas maaga. Okay? Balikan pa natin yung ibang mga katanungan mamaya sa pagbabalik po. Diyan lamang po kayo. Kasama pa rin po. Hanapin niyo po ako sa aking TikTok account, ATTYCAM, Attorney Cam, and follow niyo po ang DZRH News, DZRH News Television, at ganun din po ang ating YouTube, ang DZRH TV 4K live stream. Mamaya banggitin nga natin yung mga winners sa ating Kring Kring promo. Tuloy-tuloy pa rin po yan. Nanalo po ng 500 pesos. Para sa mga kababayan natin na laging nakatutok sa DZRH. Oras mo natin, 16 na minuto makalipas ang 7:00 po ng gabi. Nagbabalik po tayo, kasama po si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. Ayan. May nagtatanong po dito, saan daw ba nagbabayad ng amilyar at sino po ang kumokolekta? Okay. Ang amilyar po, of course, binabayaran po ito sa munisipyo. Yung ating city or municipal treasurer o kaya yung provincial treasurer natin. So, sila yung nangongolekta dito. Ayan. At, again po, no, kung kayo po ay nakamiss o kaya naman na nakolektahan kayo ng parang doble o kaya parang na-advance, no? Parang na-advance yung nabigay ninyo. Pwede naman po kayong mag-appeal, no? Of course, sa city or municipal treasurer. Ayan, pag na-deny, di punta po kayo sa local board of assessment appeals. Ayan. Usually naman po kapag halimbawa nakita nila na, ano na to, sobra yung nasingil namin. So, re-refund yan. O kaya naman, tatanungin ka kung gusto mong i-cover for the following year. May mga iba po na nakakalimot magdala ng mga dati nila. Kasi kung halimbawa magbabayad kayo ng amilyar, simple lamang po all you have to do is bring your last official receipt payment. So, if you have the official receipt payment from them, yun lang papakita mo, and then, okay na, walang problema. Sometimes kasi nawawala natin. It's either nakakalimutan natin sa nailagay o talagang sadyang burara lang tayo. Sorry for the term. Dalhin nyo po yung tax declaration ninyo. Kasi kung may tax declaration kayo, nasa system naman nila yan. In fact, kapag napunta kayo sa munisipyo, magbabayad kay amilyar, i-assess pa nila yan. Kasi i-double check nila sa system nila kung meron ba kayong
delayed, may penalty ba yan? At saka kung mag-a-avail ba kayo ng mga yung mga binibigay na mga incentives ng government agencies, government units, local government units, why not? So may mga ganun po sila. Okay lang yan, walang problema. Kung nakalimot at saka dali ng tax declaration, mas maigi po meron na kayong mga soft copy. Total, digital naman po ngayon, importante na may copy kayo ng mga tax declaration ninyo. Kasi po mahirap kumuha ng tax declaration, ha? Remember, ang nakakakuha lang po ng tax declaration ay yung may-ari ng property. Unless otherwise, meron kang special power of attorney, so mabibigyan ka ng certified true copy ng tax declaration. At ang tax declaration ay needed yan kapag magbabayad ng amilyar o kaya naman ibibenta yung property with tax clearance. Okay? When you say tax clearance, bayad ba yung property na yan ng entire year? Kasi may mga iba po nagbabayad quarterly. Diba? Wala na problema. Nasa inyo naman po yun. Merong iba, for example, ito when I'm talking sa business, yung, di ba may place of business yan? Kung halimbawa yung commercial building na yon ay hindi nakabayad or walang closure, matagal na pala, no? So sometimes may penalty, no? Kasi hindi siya nagre-renew ng business permit. Remember, every year din po, annual din po ang business permit. May tax po yan. Kapag hindi ka nakakapag-renew, nagpe-penalty, and then may mag-a-apply for another business using the same place of business, sisingilin ka. Sisingilin ka. Meron ka mga penalty dito, no? Bayaran mo muna to. Kasi i-close nyo muna yung dating business kung saan ginamit yung place of business na ito. No? May mga ganun po. So, check nyo lang po. No? Again po, as much as possible, ayaw po natin na maging tax delinquent. Ayaw din natin ma-levy ang ating property. Dahil pag na-levy ang ating property, nasubasta, no? Kung wala tayong immediate na pambayad, mahirap mabawi. Pero alam ko naman na mababait ang ating mga local government units, no. Hindi pa ako kita o kaya nakaka-experience ng mga local government units that they are very aggressive when it comes to sending mga notice of delinquency, o kaya yung mga bigla na lang i-auction yung bahay kasi talaga magagalit yung mga tao sa kanila. Di pag next election, alam na mayor, di ka na bate. Ganon, di ba? Tsaka ang hirap mawala ng bahay, di ba? Pinaghirapan mo yan, andyan yung mga memories ninyo tapos biglang mawawala na lang, di ba? So, yun. Ang atin lang naman, again, may power sila, pero huwag nating hayaan na i-exercise nila yung power to levy your property. Ready na ba ito? Okay na? Sige. Ito muna, meron tayong flash report. Flash Report! Flash Report! Eto sunog, sumiklab po sa Manila North Harbor. Nakataas na po sa ikalawang alarma. Ang buong detalye, ability mo nga yan. Noche kakas, noche. Batay sa ating nakuhang impormasyon na mula sa Manila Bureau of Fire Protection, yung sunog na naitala ngayon sa second alarm ay isang barko sa may Manila North Harbor sa Tondo, Maynila. So batay sa ating pang nakuhang informasyon, responding na itong mga tauhan ng Manila Bureau of Fire Protection, maging ang mga fire volunteers sa grupo. Abangan na iba pang detalye sa 20. Yes, Attorney Ka. Ano yung nasusunog? Yun sa may bandang Manila North Harbor? Ano ba to? Boat? Batay sa ating nakuhang informasyon mula sa Manila BFP, isang barko, Attorney Ka. Barko? Naku po. At wala pa tayong initial na dahilan kung wala pa. Oo. Anong kung responding pa yung mga tauhan ng ibang BFP sa Manila North Harbor. Malapit lang ba yung boat? Nakaparada ba yan o medyo malayo? Sa may Manila North Harbor, hindi pa natin verified
Kasi kanina kausap natin yung taga BFP. Sinabi lang nila na isang barko pero hindi natin alam kung naka-anchor ito, Oo. anchorage or nakadaong na mismo sa pantalan. Okay, maraming salamat. Balikan mo kami RH27 Noche Kakas, ha? Balik sa iyo, Atty. Cam. Thank you so much, Noche Kakas. Ayan po ha, meron pong sunog na sumiglab dyan sa may Manila North Harbor. Barko ang nasusunog. Nakataas na po sa ikalawang alarma. Ang bilis po ng oras. Maraming salamat po. Thank you po sa pagtutok. DZRH Usapang Legal, kasama po si Atty. Cam. Ako po yung magpapaalam na. Once again, thank you po sa mga nakatutok sa atin. Muli po, susunod na. Ayan, ang usapang pangkalusugan, Lunas, tsaka Lunas Extension, makakasama nyo po dyan na kung hindi si Cheska Bobadilla, sino ba yung kasama natin dyan, Jeric? Si Elanie, ano apelido ni Elanie? Bensal, yan. Lagi ko nakakalimutan yung Bensal. Thank you so much. Nakasama natin sa technical, si Jeric Barreto. And of course, yung mga kasama natin sa news writer, dito po, sina Wina Pearl Heroso and si Sofia Gans. Thank you so much. Muli po, ako po si Atty. Cam. Hanapin niyo po sa TikTok account ATTYCAM. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, eksakto na, 7:30 na ng gabi.